Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pasasalamat natin sa pamamagitan ng mga dasal, ang siyang nagpapaingting ng ating respeto at pagdakila sa Kanya. Dito natin nasasabi kung gaano tayo kaligaya sa mga biyayang natatanggap natin sa araw-araw. Ang panibagong araw sa ating buhay ay sapat na upang tayo ay magpasalamat sa Kanya. Ang hininga ng ating mga ilong ay sapat na upang atin siyang pasalamatan. Ang paghingi ng tawad ay hindi lamang nakapagpapagaan ng ating mga kalooban. Ito rin ay mabisang paraan upang maipaalam natin sa Diyos na tayo'y lubhang nagsisisi sa ating mga nagawang pagkukulang at mga pagkakasala. Dito natin sa Kanya maipaparating ang ating lubusang pagnanais na mapatawad tayo sa ating mga pagsalansang. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Ama, napakarami sa atin ang walang trabaho at ang pag-asang makakuha ng ibang trabaho ay tila lalong lumalayo. Sumama sa ating lahat na nahaharap sa isang malungkot na kinabukasan. Panginoon, ipinagdarasal ko na Ikaw ay panatilihin at magbigay para sa lahat ng iyong mga anak. Alam na Ikaw ay napatunayang tapat sa nakaraan upang panatilihin ang iyong bayang Israel, at mayroon kaming iyong mga pangako ng proteksyon at pagkakaloob sa hinaharap para sa buong Iglesia ng Diyos. Panginoon, para sa ating lahat na walang trabaho, gusto kong manalangin tulad ng propetang si Habakuk habang nahaharap siya sa katulad na panahon ng kahirapan at pagkawasak kasama ng mga tao ng Israel. Panginoon, tahimik akong maghihintay na kumilos ka, at kahit na ang mga puno ng igos ay walang mga bulaklak at walang mga ubas sa mga baging, at kahit na nabigo ang pananim ng uliba, at ang mga bukid ay walang laman at baog, kahit na ang mga kawan ay namamatay sa mga bukid, at ang mga kamalig ng baka ay walang laman. Gayunmay, magagalak ako sa Panginoon. Ako ay magiging masaya sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang Sovereign Lord ang aking lakas, at siya iyon ang dahilan kung bakit ako sigurado na parang usa. Salamat, Panginoon, para sa iyong mga pangako ng pagpapala. Panatilihin tayong lahat sa ilalim ng anino ng iyong pakpak, at naway magkampo ka sa paligid ng iyong mga taong nananakit at nananalangin ako. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal, Panginoon, ang iyong salita ay isang lampara sa aming mga paa at isang ilaw sa aming landas, at ngayon kami ay nabubuhay sa isang panahon na tila napakadilim at mahirap para sa maraming mga tao. Panginoon, nahaharap tayo sa panahon ng mga krisis sa ekonomiya na nakakaapekto sa maraming kalalakihan at kababaihan. Napakarami ang walang trabaho na may kaunting inaasahan na ang isang posisyon ay magiging available na nakikinita na hinaharap. Kailangan namin kayong Panginoon
na maging lampara sa ating mga paa at liwanag na iyong sa ating landas. Panginoon, itinataas ko ang lahat ng aking mga kapatid na lalaki at babae na nahaharap sa kawalan ng trabaho at kahirapan sa pananalapi bilang resulta ng pagiging walang trabaho. At nananalangin na hawakan mo ang bawat isa sa iyong mga bisig ng pagmamahal at tustusan ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, at kahit na ang kaawaay ay magsisikap na magsala ng marami na gaya ng trigo. Gaya ni Apostol Pedro, ipinagdarasal namin ang iyong salita ay maging lampara ng pag-asa na nagbibigay liwanag sa kanilang landas at naghihikayat sa kanilang mga puso. Ama, makasama ang bawat isa sa iyong mga anak ngayon, sapagkat ang aming pag-asa ay nasa iyo lamang. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo sa lahat ng bagay dahil ikaw ay soberano at may kontrol sa lahat ng bagay. At kahit na hindi natin nauunawaan ang lahat ng nangyayari sa madilim at nakakapagod na mundong ito, alam at pinagkakatiwalaan ka namin, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat sa aming pagtitiwala. Sumama ka sa bawat isa at iligtas mo kami, Panginoon, mula sa lahat ng dumarating sa lupa. Nananalangin ako. Amen. Salamat, Panginoon, na ikaw ang aking ama at ako ang iyong anak. Salamat sa iyo na ako ay hugasan, malinis at inilipat sa iyong kaharian ng liwanag. Panginoon, alam ko na sa mundong ito magkakaroon tayo ng kapighatian. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo na nalampasan mo ang mundo. Tulungan mo akong huwag kalimutan ang mahahalagang katotohanan ito kahit na mahirap ang panahon at kapag tila lumalakas ang mga paghihirap at pangangati sa bawat panig. Panginoon, dinadala ko sa iyo ang bagay na mabigat sa aking puso sa sandaling ito. Ang aking sitwasyon sa trabaho ay nagiging napakahirap. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa trabahong alam kong mula sa iyo. At kung saan nagpapasalamat ako sa iyo ng buong puso ko, ngunit Ama, ay hindi ko ginagamit ang pagsasanay at mga talento na iyong nilagyan sa akin. At hinihiling ko na sa iyong biyaya ay iangat mo ako mula sa nakababahalang posisyong ito at magbukas ng pinto upang maipagpatuloy ko ang karera kung saan ako sinanay. Panginoon, kung ang iyong kalooban ay manatili ako sa trabahong ito, mangyaring bigyan mo ako ng biyaya upang magpatuloy, sapagkat alam kong sapat na ang iyong biyaya. Panatilihin mo akong laging nakatingin kay Jesus, na nalalaman na ang mundong ito ay hindi ang aking tahanan, at naway masanay ako sa iyong papuri at kaluwalhatian sa anumang lugar na aking matatagpuan sa aking sarili. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, salamat sa iyo para sa iyong probisyon para sa akin hanggang ngayon. Hindi mo ako kailanman nabigo o pinabayaan. Ngunit Panginoon, alam mo
ang lahat tungkol sa aking sitwasyon at ang mga takot na patuloy na umaayon sa loob ng aking puso. At pumupunta ako sa iyo ngayon upang hilingin na pakalmahin mo ang aking mga takot, sapagkat ikaw ang aking Diyos at ikaw ay mas pamilyar sa aking kasalukuyang mga kalagayan na ako. Kaya Panginoon, alam mo ang pasanin na dinadala ko at ang pag-aalala na mayroon ako na baka mawalan ako ng trabaho sa malapit na hinaharap dahil sa mga pagbabagong nagaganap sa trabaho. At alam din ni Lord na ang mga responsibilidad sa pamilya na mayroon ako bilang mabuti at o Panginoon, gusto ko lang ilatag ang lahat ng mga alalahanin na ito sa iyong paanan at hilingin sa iyo na ituwid ang landas sa unahan ko. Dalangin ko na ang aking trabaho ay maaaring ligtas. Ngunit Panginoon, alam ko rin na ako ay maaaring gawing kalabisan o matanggal sa trabaho. At ako ay labis na nag-aalala dahil hindi ako nasa posisyon na matugunan ang lahat ng mga pangangailangan sa pananalapi na mayroon ako. Panginoon, sa iyong mga kamay ay ibinibigay ko ang aking kalagayan at nagtitiwala ako sa iyo sapagkat wala akong tulong maliban sa iyo. Ibuhos ang iyong kapayapaan na nagpapasa ng lahat ng pagkaunawa sa aking puso upang ako ay makapagpahinga sa iyo at manatili sa iyo. At Panginoon, kung ang aking kasalukuyang posisyon sa trabaho ay wakasan, nagtitiwala ako sa iyo na ibigay sa akin ang gawaing kailangan ko. Panatilihin akong nagtitiwala sa iyo sapagkat ikaw lamang ang aking bato at ang aking tulong sa oras ng problema. Ano man ang mangyari, ipinagdarasal ko na purihin ko ang iyong pangalan sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon, ipinangako mo na bago kami tumawag ay sasagot ka at habang nagsasalita pa kami, maririnig mo. Panginoon, alam mo ang mahirap na sitwasyon sa aking nasumpungan sa aking sarili at muli akong lumapit sa iyo upang tanungin iyon sa iyong biyaya at kabaitan. Ibigay mo sa akin at sa aking pamilya ang trabaho na lubhang kailangan ko. Panginoon, alam ko na maraming mga tao sa parehong sitwasyon. Ngunit ako ay iyong anak at ikaw ay ipinangako upang magbigay para sa aming mga pangangailangan ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian. Magbigay para sa akin ng mabilis na nagdarasal ako na may trabaho upang matustusan ko ang mga pangangailangan ng aking pamilya. Buksan ang pinto ng pagkakataon, ipinagdarasal ko ako para sa akin upang hindi ako mahulog sa utang at manatiling nakasubaybay sa mga bayarin sa bahay na tila patuloy na tumataas. Maawa ka sa akin, nagdarasal ako. Maawa ka sa aking pamilya at sa iba pang nasa parehong sitwasyon. Tulungan ang iyong mga anak, Panginoon. Sinasabi nito sa isang lugar sa Biblia na hindi ko pa nakita ang makadiyos na namamalimos ng tinapay. Ama,
hindi ako karapat-dapat sa iyong kabaitan. Ngunit ang Panginoong Hesus ay aking tagapagligtas. At hinihiling ko na hahanapin mo ako ng trabaho alang-alang sa iyong mahal na anak, na namatay para sa akin at muling bumangon upang ako ay maging isa sa iyong mga anak sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo sa magiliw na pagbibigay ng trabahong ito para sa akin upang ako naman ay makapagpatuloy para sa sarili kong pamilya. Ngunit Panginoon, nangangahulugan ito na kailangan kong magtrabaho ng malayo sa aking tahanan na may mahabang panahon bukod sa pamilya, at ito ay naglalagay ng isang strain sa ating lahat. Panginoon, ikaw ang nagpasimula ng kasal at ikaw ang nag-orden ng mga isang lalaki at babae ay mamumuhay ng sama-sama at magkakaisa bilang isa. Ngunit kami ay patuloy na naghihiwalay at ito ay mahirap tiisin. Mangyaring tingnan ang aming sitwasyon at hinihiling ko na ilipat mo ako sa isang trabaho na mas malapit sa bahay, na magbibigay daan sa akin na gumugol ng mga maraming oras sa pamilya at hindi magkahiwalay ng napakatagal. Panatilihin mo akong matyaga habang hinihintay ko ang iyong mabuti at perpektong oras, at bigyan ako ng panalangin. Ang iyong sapat na lakas, panatilihin kaming tumingin sa iyo bilang ang bato kung saan itinatag ang aming buhay at pamilya. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panalangin upang tumayo matatag sa mahirap na panahon. Panginoon, ako'y lumalapit sa iyo na gaya ng iyong anak at pinagpapala kita sa pagpapapasok sa akin sa iyong pamilya, at itinatakda ang aking mga paa sa matibay na lupa ni Kristo Jesus na aking Panginoon. O Panginoon, ang aking lugar ng trabaho ay nagiging napakahirap dahil maraming mga napumitas sa akin, halos sa punto ng pag-uusig dahil lamang ako ay isang Kristiyano. Panginoon, alam ko na dapat nating bilangin ang lahat ng kagalakan kapag tayo ay inilagay sa mahihirap na sitwasyon at pagsubok ng iba't ibang uri. Ngunit kung minsan ito ay nagiging napakahirap, at ipinagdarasal ko na sa iyong lakas ay magtitiis ako sa aking pananampalataya, at ikaw at manatiling tapat na saksi sa katotohanan ng Ebanghelyo. Panginoon, ipinagdarasal ko na gagamitin mo ako kahit na sa mahirap na sitwasyong ito upang ibahagi ang katotohanan sa aking mga kasamahan, at na hindi ko sasabihin o gagawin ang anumang bagay na makakasira sa iyong banal na pangalan. Dalangin ko na ang iyong banal na espiritu ay palambutin ang mga puso ng aking mga kasamahan patungo sa Panginoong Hesukristo. Hatulan sila ng kanilang pangangailangan ng isang tagapagligtas at dalhin sila sa wakas sa pagliligtas ng pananampalataya sa iyo. Salamat sa iyo na ikaw ay namatay para sa akin
at muling bumangon at ipinagkaloob ko ang lahat ng aking pangangalaga sa iyo. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Ama sa langit, sinabi mo sa iyong salita na ibigay mo ang lahat ng aming mga pasanin sa iyo at ang tiwala sa iyo para sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ama, sinubukan ko ang bawat paraan at pakiramdam ko ay halos nabalisa dahil hindi ko masecure ang anumang trabaho sa loob ng maraming buwan. Kahit na nakagawa ako ng napakaraming aplikasyon, nakakapanghina ng loob. Kahit gaano ko kahirap subukan, hindi ako makakakuha ng anumang trabaho at hindi man lang hiniling na dumalo para sa isang panayam. Mangyaring Panginoon, tulungan mo ako, manalangin ako. Ama, gusto kong maging isang mahusay na tagapagkaloob para sa aking pamilya. Ngunit hindi ako makakuha ng trabaho upang makakuha ng sapat para sa mga hubad na pangangailangan sa buhay. Ako ay sumisigaw sa iyo para sa iyong tulong at biyaya sa sitwasyong ito. Patawarin mo ako kung ako'y naghahangad na gumawa ng mga bagay na aking sariling kalakasan. Ngunit si Ama ay naparito ako sa iyo sa aking kawalan ng kakayahan at manalangin sa iyo ay maawa at maawa ka. Iyong ibibigay sa akin ang trabaho na aking kailangan ng labis. Inilalagay ko ang aking tiwala sa iyo lamang para sa iyo lamang ang makakatulong sa akin. Ipinagdarasal ko na sa iyong maawaing kabaitan, ibibigay mo ang trabahong lubhang kailangan ko. Sa iyo ang lahat ng papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pasasalamat natin sa pamamagitan ng mga dasal, ang siyang nagpapaingting ng ating respeto at pagdakila sa Kanya. Dito natin nasasabi kung gaano tayo kaligaya sa mga biyayang natatanggap natin sa araw-araw. Ang panibagong araw sa ating buhay ay sapat na upang tayo ay magpasalamat sa Kanya. Ang hininga ng ating mga ilong ay sapat na upang atin siyang pasalamatan. Ang paghingi ng tawad ay hindi lamang nakapagpapagaan ng ating mga kalooban. Ito rin ay mabisang paraan upang maipaalam natin sa Diyos na tayo'y lubhang nagsisisi sa ating mga nagawang pagkukulang at mga pagkakasala. Dito natin sa Kanya maipaparating ang ating lubusang pagnanais na mapatawad tayo sa ating mga pagsalansang. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Ama, napakarami sa atin ang walang trabaho at ang pag-asang makakuha ng ibang trabaho ay tila lalong lumalayo. Sumama sa ating lahat na nahaharap sa isang malungkot na kinabukasan. Panginoon, ipinagdarasal ko na Ikaw ay panatilihin at magbigay para sa lahat ng iyong mga anak. Alam na Ikaw ay napatunayang tapat sa nakaraan upang panatilihin ang iyong bayang Israel at
mayroon kaming iyong mga pangako ng proteksyon at pagkakaloob sa hinaharap para sa buong Iglesia ng Diyos. Panginoon, para sa ating lahat na walang trabaho, gusto kong manalangin tulad ng propetang si Habakuk habang nahaharap siya sa katulad na panahon ng kahirapan at pagkawasak kasama ng mga tao ng Israel. Panginoon, tahimik akong maghihintay na kumilos ka at kahit na ang mga puno ng igos ay walang mga bulaklak at walang mga ubas sa mga baging at kahit na nabigo ang pananim ng uliba at ang mga bukid ay walang laman at baog. Kahit na ang mga kawan ay namamatay sa mga bukid at ang mga kamalig ng baka ay walang laman. Gayunmay, magagalak ako sa Panginoon. Ako ay magiging masaya sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang Sovereign Lord ang aking lakas at siya iyon ang dahilan kung bakit ako sigurado na parang usa. Salamat Panginoon para sa iyong mga pangako ng pagpapala. Panatilihin tayong lahat sa ilalim ng anino ng iyong pakpak at naway magkampo ka sa paligid ng iyong mga taong nananakit at nananalangin ako. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal Panginoon, ang iyong salita ay isang lampara sa aming mga paa at isang ilaw sa aming landas, at ngayon kami ay nabubuhay sa isang panahon na tila napakadilim at mahirap para sa maraming mga tao. Panginoon, nahaharap tayo sa panahon ng mga krisis sa ekonomiya na nakakaapekto sa maraming kalalakihan at kababaihan. Napakarami ang walang trabaho na may kaunting inaasahan na ang isang posisyon ay magiging available na nakikinita na hinaharap. Kailangan namin kayong Panginoon na maging lampara sa ating mga paa at liwanag na iyong sa ating landas. Panginoon, itinataas ko ang lahat ng aking mga kapatid na lalaki at babae na nahaharap sa kawalan ng trabaho at kahirapan sa pananalapi bilang resulta ng pagiging walang trabaho. At nananalangin na hawakan mo ang bawat isa sa iyong mga bisig ng pagmamahal at tustusan ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, at kahit na ang kaawaay ay magsisikap na magsala ng marami na gaya ng trigo. Gaya ni Apostol Pedro, ipinagdarasal namin ang iyong salita ay maging lampara ng pag-asa na nagbibigay liwanag sa kanilang landas at naghihikayat sa kanilang mga puso. Ama, makasama ang bawat isa sa iyong mga anak ngayon, sapagkat ang aming pag-asa ay nasa iyo lamang. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo sa lahat ng bagay dahil ikaw ay soberano at may kontrol sa lahat ng bagay. At kahit na hindi natin nauunawaan ang lahat ng nangyayari sa madilim at nakakapagod na mundong ito, alam at pinagkakatiwalaan ka namin, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat sa aming pagtitiwala. Sumama ka sa bawat isa at iligtas mo kami, Panginoon, mula sa lahat ng dumarating sa lupa. Nananalangin ako. Amen. Salamat, Panginoon, na ikaw ang aking Ama
at ako ang iyong anak. Salamat sa iyo na ako ay hugasan, malinis at inilipat sa iyong kaharian ng liwanag. Panginoon, alam ko na sa mundong ito magkakaroon tayo ng kapighatian. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo na nalampasan mo ang mundo. Tulungan mo akong huwag kalimutan ang mahahalagang katotohanan ito kahit na mahirap ang panahon at kapag tila lumalakas ang mga paghihirap at pangangati sa bawat panig. Panginoon, dinadala ko sa iyo ang bagay na mabigat sa aking puso sa sandaling ito. Ang aking sitwasyon sa trabaho ay nagiging napakahirap. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa trabahong alam kong mula sa iyo. At kung saan nagpapasalamat ako sa iyo ng buong puso ko, ngunit Ama, ay hindi ko ginagamit ang pagsasanay at mga talento na iyong nilagyan sa akin. At hinihiling ko na sa iyong biyaya ay iangat mo ako mula sa nakababahalang posisyong ito at magbukas ng pinto upang maipagpatuloy ko ang karera kung saan ako sinanay. Panginoon, kung ang iyong kalooban ay manatili ako sa trabahong ito, mangyaring bigyan mo ako ng biyaya upang magpatuloy sapagkat alam kong sapat na ang iyong biyaya. Panatilihin mo akong laging nakatingin kay Jesus na nalalaman na ang mundong ito ay hindi ang aking tahanan at naway masanay ako sa iyong papuri at kaluwalhatian sa anumang lugar na aking matatagpuan sa aking sarili. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, salamat sa iyo para sa iyong probisyon para sa akin hanggang ngayon. Hindi mo ako kailanman nabigo o pinabayaan. Ngunit Panginoon, alam mo ang lahat tungkol sa aking sitwasyon at ang mga takot na patuloy na umaayon sa loob ng aking puso. At pumupunta ako sa iyo ngayon upang hilingin na pakalmahin mo ang aking mga takot sapagkat ikaw ang aking Diyos at ikaw ay mas pamilyar sa aking kasalukuyang mga kalagayan na ako. Kaya Panginoon, alam mo ang pasanin na dinadala ko at ang pag-aalala na mayroon ako na baka mawalan ako ng trabaho sa malapit na hinaharap dahil sa mga pagbabagong nagaganap sa trabaho. At alam din ni Lord na ang mga responsibilidad sa pamilya na mayroon ako bilang mabuti at o Panginoon, gusto ko lang ilatag ang lahat ng mga alalahanin na ito sa iyong paanan at hilingin sa iyo na ituwid ang landas sa unahan ko. Dalangin ko na ang aking trabaho ay maaaring ligtas. Ngunit Panginoon, alam ko rin na ako ay maaaring gawing kalabisan o matanggal sa trabaho. At ako ay labis na nag-aalala dahil hindi ako nasa posisyon na matugunan ang lahat ng mga pangangailangan sa pananalapi na mayroon ako. Panginoon, sa iyong mga kamay ay ibinibigay ko ang aking kalagayan at nagtitiwala ako sa iyo sapagkat wala akong tulong maliban sa iyo. Ibuhos ang iyong kapayapaan na nagpapasa ng lahat ng pagkaunawa sa aking puso upang ako
ay makapagpahinga sa iyo at manatili sa iyo. At Panginoon, kung ang aking kasalukuyang posisyon sa trabaho ay wakasan, nagtitiwala ako sa iyo na ibigay sa akin ang gawaing kailangan ko. Panatilihin akong nagtitiwala sa iyo sapagkat ikaw lamang ang aking bato at ang aking tulong sa oras ng problema. Ano man ang mangyari, ipinagdarasal ko na purihin ko ang iyong pangalan sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon, ipinangako mo na bago kami tumawag ay sasagot ka, at habang nagsasalita pa kami, maririnig mo. Panginoon, alam mo ang mahirap na sitwasyon sa aking nasumpungan sa aking sarili, at muli akong lumapit sa iyo upang tanungin iyon sa iyong biyaya at kabaitan. Ibigay mo sa akin at sa aking pamilya ang trabaho na lubhang kailangan ko. Panginoon, alam ko na maraming mga tao sa parehong sitwasyon. Ngunit ako ay iyong anak at ikaw ay ipinangako upang magbigay para sa aming mga pangangailangan ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian. Magbigay para sa akin ng mabilis na nagdarasal ako na may trabaho upang matustusan ko ang mga pangangailangan ng aking pamilya. Buksan ang pinto ng pagkakataon, ipinagdarasal ko ako para sa akin upang hindi ako mahulog sa utang at manatiling nakasubaybay sa mga bayarin sa bahay na tila patuloy na tumataas. Maawa ka sa akin, nagdarasal ako. Maawa ka sa aking pamilya at sa iba pang nasa parehong sitwasyon. Tulungan ang iyong mga anak, Panginoon. Sinasabi nito sa isang lugar sa Biblia na hindi ko pa nakita ang makadiyos na namamalimos ng tinapay. Ama, hindi ako karapat-dapat sa iyong kabaitan. Ngunit ang Panginoong Hesus ay aking tagapagligtas. At hinihiling ko na hahanapin mo ako ng trabaho alang-alang sa iyong mahal na anak na namatay para sa akin at muling bumangon upang ako ay maging isa sa iyong mga anak sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo sa magiliw na pagbibigay ng trabahong ito para sa akin upang ako naman ay makapagpatuloy para sa sarili kong pamilya. Ngunit Panginoon, nangangahulugan ito na kailangan kong magtrabaho ng malayo sa aking tahanan na may mahabang panahon bukod sa pamilya, at ito ay naglalagay ng isang strain sa ating lahat. Panginoon, ikaw ang nagpasimula ng kasal at ikaw ang nag-orden ng mga isang lalaki at babae ay mamumuhay ng sama-sama at magkakaisa bilang isa. Ngunit kami ay patuloy na naghihiwalay at ito ay mahirap tiisin. Mangyaring tingnan ang aming sitwasyon at hinihiling ko na ilipat mo ako sa isang trabaho na mas malapit sa bahay, na magbibigay daan sa akin na gumugol ng mga maraming oras sa pamilya at hindi magkahiwalay ng napakatagal. Panatilihin mo akong matyaga
habang hinihintay ko ang iyong mabuti at perpektong oras, at bigyan ako ng panalangin. Ang iyong sapat na lakas, panatilihin kaming tumingin sa iyo bilang ang bato kung saan itinatag ang aming buhay at pamilya. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panalangin upang tumayo matatag sa mahirap na panahon. Panginoon, ako'y lumalapit sa iyo na gaya ng iyong anak at pinagpapala kita sa pagpapapasok sa akin sa iyong pamilya at itinatakda ang aking mga paa sa matibay na lupa ni Kristo Jesus na aking Panginoon. O Panginoon, ang aking lugar ng trabaho ay nagiging napakahirap dahil maraming mga napumitas sa akin, halos sa punto ng pag-uusig dahil lamang ako ay isang Kristiyano. Panginoon, alam ko na dapat nating bilangin ang lahat ng kagalakan kapag tayo ay inilagay sa mahihirap na sitwasyon at pagsubok ng iba't ibang uri. Ngunit kung minsan ito ay nagiging napakahirap at ipinagdarasal ko na sa iyong lakas ay magtitiis ako sa aking pananampalataya at ikaw at manatiling tapat na saksi sa katotohanan ng Ebanghelyo. Panginoon, ipinagdarasal ko na gagamitin mo ako kahit na sa mahirap na sitwasyong ito upang ibahagi ang katotohanan sa aking mga kasamahan at na hindi ko sasabihin o gagawin ang anumang bagay na makakasira sa iyong banal na pangalan. Dalangin ko na ang iyong banal na espiritu ay palambutin ang mga puso ng aking mga kasamahan patungo sa Panginoong Hesukristo. Hatulan sila ng kanilang pangangailangan ng isang tagapagligtas at dalhin sila sa wakas sa pagliligtas ng pananampalataya sa iyo. Salamat sa iyo na ikaw ay namatay para sa akin at muling bumangon at ipinagkaloob ko ang lahat ng aking pangangalaga sa iyo. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Ama sa langit, sinabi mo sa iyong salita na ibigay mo ang lahat ng aming mga pasanin sa iyo at ang tiwala sa iyo para sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ama, sinubukan ko ang bawat paraan at pakiramdam ko ay halos nabalisa dahil hindi ko masecure ang anumang trabaho sa loob ng maraming buwan. Kahit na nakagawa ako ng napakaraming aplikasyon, nakakapanghina ng loob. Kahit gaano ko kahirap subukan, hindi ako makakakuha ng anumang trabaho at hindi man lang hiniling na dumalo para sa isang panayam. Mangyaring Panginoon, tulungan mo ako, manalangin ako. Ama, gusto kong maging isang mahusay na tagapagkaloob para sa aking pamilya. Ngunit hindi ako makakuha ng trabaho upang makakuha ng sapat para sa mga hubad na pangangailangan sa buhay. Ako ay sumisigaw sa iyo para sa iyong tulong at biyaya sa sitwasyong ito. Patawarin mo ako kung ako'y naghahangad na gumawa ng mga bagay na aking sariling kalakasan. Ngunit si Ama ay naparito ako sa iyo sa aking kawalan ng kakayahan at manalangin sa iyo ay maawa at maawa ka. Iyong
ibibigay sa akin ang trabaho na aking kailangan ng labis. Inilalagay ko ang aking tiwala sa iyo lamang, para sa iyo lamang ang makakatulong sa akin. Ipinagdarasal ko na sa iyong maawaing kabaitan, ibibigay mo ang trabahong lubhang kailangan ko. Sa iyo ang lahat ng papuri at kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pasasalamat natin sa pamamagitan ng mga dasal, ang siyang nagpapaingting ng ating respeto at pagdakila sa Kanya. Dito natin nasasabi kung gaano tayo kaligaya sa mga biyayang natatanggap natin sa araw-araw. Ang panibagong araw sa ating buhay ay sapat na upang tayo ay magpasalamat sa Kanya. Ang hininga ng ating mga ilong ay sapat na upang atin siyang pasalamatan. Ang paghingi ng tawad ay hindi lamang nakapagpapagaan ng ating mga kalooban. Ito rin ay mabisang paraan upang maipaalam natin sa Diyos na tayo'y lubhang nagsisisi sa ating mga nagawang pagkukulang at mga pagkakasala. Dito natin sa Kanya maipaparating ang ating lubusang pagnanais na mapatawad tayo sa ating mga pagsalansang. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoong Diyos na buhay. Ama, napakarami sa atin ang walang trabaho at ang pag-asang makakuha ng ibang trabaho ay tila lalong lumalayo. Sumama sa ating lahat na nahaharap sa isang malungkot na kinabukasan. Panginoon, ipinagdarasal ko na Ikaw ay panatilihin at magbigay para sa lahat ng iyong mga anak. Alam na Ikaw ay napatunayang tapat sa nakaraan upang panatilihin ang iyong bayang Israel, at mayroon kaming iyong mga pangako ng proteksyon at pagkakaloob sa hinaharap para sa buong Iglesia ng Diyos. Panginoon, para sa ating lahat na walang trabaho, gusto kong manalangin tulad ng propetang si Habakuk. Habang nahaharap siya sa katulad na panahon ng kahirapan at pagkawasak kasama ng mga tao ng Israel. Panginoon, tahimik akong maghihintay na kumilos ka, at kahit na ang mga puno ng igos ay walang mga bulaklak at walang mga ubas sa mga baging, at kahit na nabigo ang pananim ng uliba, at ang mga bukid ay walang laman at baog, kahit na ang mga kawan ay namamatay sa mga bukid, at ang mga kamalig ng baka ay walang laman. Gayunmay, magagalak ako sa Panginoon. Ako ay magiging masaya sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang Sovereign Lord ang aking lakas, at siya iyon ang dahilan kung bakit ako sigurado na parang usa. Salamat, Panginoon, para sa iyong mga pangako ng pagpapala. Panatilihin tayong lahat sa ilalim ng anino ng iyong pakpak, at naway magkampo ka sa paligid ng iyong mga taong nananakit at nananalangin ako. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal, Panginoon, ang iyong salita ay isang lampara sa aming mga paa at isang ilaw sa aming landas.
at ngayon kami ay nabubuhay sa isang panahon na tila napakadilim at mahirap para sa maraming mga tao. Panginoon, nahaharap tayo sa panahon ng mga krisis sa ekonomiya na nakakaapekto sa maraming kalalakihan at kababaihan. Napakarami ang walang trabaho na may kaunting inaasahan na ang isang posisyon ay magiging available na nakikinita na hinaharap. Kailangan namin kayong Panginoon na maging lampara sa ating mga paa at liwanag na iyong sa ating landas. Panginoon, itinataas ko ang lahat ng aking mga kapatid na lalaki at babae na nahaharap sa kawalan ng trabaho at kahirapan sa pananalapi bilang resulta ng pagiging walang trabaho. At nananalangin na hawakan mo ang bawat isa sa iyong mga bisig ng pagmamahal at tustusan ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, at kahit na ang kaawaay ay magsisikap na magsala ng marami na gaya ng trigo. Gaya ni Apostol Pedro, ipinagdarasal namin ang iyong salita ay maging lampara ng pag-asa na nagbibigay liwanag sa kanilang landas at naghihikayat sa kanilang mga puso. Ama, makasama ang bawat isa sa iyong mga anak ngayon sapagkat ang aming pag-asa ay nasa iyo lamang. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo sa lahat ng bagay dahil ikaw ay soberano at may kontrol sa lahat ng bagay. At kahit na hindi natin nauunawaan ang lahat ng nangyayari sa madilim at nakakapagod na mundong ito, alam at pinagkakatiwalaan ka namin sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat sa aming pagtitiwala. Sumama ka sa bawat isa at iligtas mo kami, Panginoon, mula sa lahat ng dumarating sa lupa. Nananalangin ako. Amen. Salamat, Panginoon, na ikaw ang aking ama at ako ang iyong anak. Salamat sa iyo na ako ay hugasan, malinis at inilipat sa iyong kaharian ng liwanag. Panginoon, alam ko na sa mundong ito magkakaroon tayo ng kapighatian. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo na nalampasan mo ang mundo. Tulungan mo akong huwag kalimutan ang mahahalagang katotohanan ito kahit na mahirap ang panahon at kapag tila lumalakas ang mga paghihirap at pangangati sa bawat panig. Panginoon, dinadala ko sa iyo ang bagay na mabigat sa aking puso sa sandaling ito. Ang aking sitwasyon sa trabaho ay nagiging napakahirap. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa trabahong alam kong mula sa iyo. At kung saan nagpapasalamat ako sa iyo ng buong puso ko, ngunit Ama, ay hindi ko ginagamit ang pagsasanay at mga talento na iyong nilagyan sa akin. At hinihiling ko na sa iyong biyaya ay iangat mo ako mula sa nakababahalang posisyong ito at magbukas ng pinto upang maipagpatuloy ko ang karera kung saan ako sinanay. Panginoon, kung ang iyong kalooban ay manatili ako sa trabahong ito, mangyaring bigyan mo ako ng biyaya upang magpatuloy sapagkat alam kong sapat na ang iyong biyaya. Panatilihin mo akong laging nakatingin kay Jesus na nalalaman na ang mundong ito
ay hindi ang aking tahanan, at naway masanay ako sa iyong papuri at kaluwalhatian sa anumang lugar na aking matatagpuan sa aking sarili. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, salamat sa iyo para sa iyong probisyon para sa akin hanggang ngayon. Hindi mo ako kailanman nabigo o pinabayaan. Ngunit Panginoon, alam mo ang lahat tungkol sa aking sitwasyon at ang mga takot na patuloy na umaayon sa loob ng aking puso. At pumupunta ako sa iyo ngayon upang hilingin na pakalmahin mo ang aking mga takot, sapagkat ikaw ang aking Diyos at ikaw ay mas pamilyar sa aking kasalukuyang mga kalagayan na ako. Kaya Panginoon, alam mo ang pasanin na dinadala ko at ang pag-aalala na mayroon ako na baka mawalan ako ng trabaho sa malapit na hinaharap dahil sa mga pagbabagong nagaganap sa trabaho. At alam din ni Lord na ang mga responsibilidad sa pamilya na mayroon ako bilang mabuti at o Panginoon, gusto ko lang ilatag ang lahat ng mga alalahanin na ito sa iyong paanan at hilingin sa iyo na ituwid ang landas sa unahan ko. Dalangin ko na ang aking trabaho ay maaaring ligtas. Ngunit Panginoon, alam ko rin na ako ay maaaring gawing kalabisan o matanggal sa trabaho. At ako ay labis na nag-aalala dahil hindi ako nasa posisyon na matugunan ang lahat ng mga pangangailangan sa pananalapi na mayroon ako. Panginoon, sa iyong mga kamay ay ibinibigay ko ang aking kalagayan at nagtitiwala ako sa iyo sapagkat wala akong tulong maliban sa iyo. Ibuhos ang iyong kapayapaan na nagpapasa ng lahat ng pagkaunawa sa aking puso upang ako ay makapagpahinga sa iyo at manatili sa iyo. At Panginoon, kung ang aking kasalukuyang posisyon sa trabaho ay wakasan, nagtitiwala ako sa iyo na ibigay sa akin ang gawaing kailangan ko. Panatilihin akong nagtitiwala sa iyo sapagkat ikaw lamang ang aking bato at ang aking tulong sa oras ng problema. Ano man ang mangyari, ipinagdarasal ko na purihin ko ang iyong pangalan sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon, ipinangako mo na bago kami tumawag ay sasagot ka at habang nagsasalita pa kami, maririnig mo. Panginoon, alam mo ang mahirap na sitwasyon sa aking nasumpungan sa aking sarili at muli akong lumapit sa iyo upang tanungin iyon sa iyong biyaya at kabaitan. Ibigay mo sa akin at sa aking pamilya ang trabaho na lubhang kailangan ko. Panginoon, alam ko na maraming mga tao sa parehong sitwasyon. Ngunit ako ay iyong anak at ikaw ay ipinangako upang magbigay para sa aming mga pangangailangan ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian. Magbigay para sa akin ng mabilis na nagdarasal ako na may trabaho upang matustusan ko ang mga pangangailangan ng aking pamilya. Buksan ang pinto ng pagkakataon
ipinagdarasal ko ako para sa akin, upang hindi ako mahulog sa utang at manatiling nakasubaybay sa mga bayarin sa bahay na tila patuloy na tumataas. Maawa ka sa akin, nagdarasal ako. Maawa ka sa aking pamilya at sa iba pang nasa parehong sitwasyon. Tulungan ang iyong mga anak, Panginoon. Sinasabi nito sa isang lugar sa Biblia na hindi ko pa nakita ang makadiyos na namamalimos ng tinapay. Ama, hindi ako karapat-dapat sa iyong kabaitan. Ngunit ang Panginoong Hesus ay aking tagapagligtas, at hinihiling ko na hahanapin mo ako ng trabaho alang-alang sa iyong mahal na anak, na namatay para sa akin at muling bumangon upang ako ay maging isa sa iyong mga anak sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo sa magiliw na pagbibigay ng trabahong ito para sa akin upang ako naman ay makapagpatuloy para sa sarili kong pamilya. Ngunit Panginoon, nangangahulugan ito na kailangan kong magtrabaho ng malayo sa aking tahanan na may mahabang panahon bukod sa pamilya, at ito ay naglalagay ng isang strain sa ating lahat. Panginoon, ikaw ang nagpasimula ng kasal at ikaw ang nag-orden ng mga isang lalaki at babae ay mamumuhay ng sama-sama at magkakaisa bilang isa. Ngunit kami ay patuloy na naghihiwalay at ito ay mahirap tiisin. Mangyaring tingnan ang aming sitwasyon at hinihiling ko na ilipat mo ako sa isang trabaho na mas malapit sa bahay, na magbibigay daan sa akin na gumugol ng mga maraming oras sa pamilya at hindi magkahiwalay ng napakatagal. Panatilihin mo akong matyaga habang hinihintay ko ang iyong mabuti at perpektong oras, at bigyan ako ng panalangin. Ang iyong sapat na lakas, panatilihin kaming tumingin sa iyo bilang ang bato kung saan itinatag ang aming buhay at pamilya. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Panalangin upang tumayo matatag sa mahirap na panahon. Panginoon, ako'y lumalapit sa iyo na gaya ng iyong anak at pinagpapala kita sa pagpapapasok sa akin sa iyong pamilya, at itinatakda ang aking mga paa sa matibay na lupa ni Kristo Jesus na aking Panginoon. O Panginoon, ang aking lugar ng trabaho ay nagiging napakahirap dahil maraming mga napumitas sa akin, halos sa punto ng pag-uusig dahil lamang ako ay isang Kristiyano. Panginoon, alam ko na dapat nating bilangin ang lahat ng kagalakan kapag tayo ay inilagay sa mahihirap na sitwasyon at pagsubok ng iba't ibang uri. Ngunit kung minsan ito ay nagiging napakahirap, at ipinagdarasal ko na sa iyong lakas ay magtitiis ako sa aking pananampalataya, at ikaw at manatiling tapat na saksi sa katotohanan ng Ebanghelyo. Panginoon, ipinagdarasal ko na gagamitin mo ako kahit na sa mahirap na sitwasyong ito upang ibahagi ang katotohanan sa aking mga kasamahan, at na hindi ko sasabihin o gagawin
ang anumang bagay na makakasira sa iyong banal na pangalan. Dalangin ko na ang iyong banal na espiritu ay palambutin ang mga puso ng aking mga kasamahan patungo sa Panginoong Hesukristo. Hatulan sila ng kanilang pangangailangan ng isang tagapagligtas at dalhin sila sa wakas sa pagliligtas ng pananampalataya sa iyo. Salamat sa iyo na ikaw ay namatay para sa akin at muling bumangon at ipinagkaloob ko ang lahat ng aking pangangalaga sa iyo. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Ama sa langit, sinabi mo sa iyong salita na ibigay mo ang lahat ng aming mga pasanin sa iyo at ang tiwala sa iyo para sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ama, sinubukan ko ang bawat paraan at pakiramdam ko ay halos nabalisa dahil hindi ko masecure ang anumang trabaho sa loob ng maraming buwan. Kahit na nakagawa ako ng napakaraming aplikasyon, nakakapanghina ng loob. Kahit gaano ko kahirap subukan, hindi ako makakakuha ng anumang trabaho at hindi man lang hiniling na dumalo para sa isang panayam. Mangyaring Panginoon, tulungan mo ako, manalangin ako. Ama, gusto kong maging isang mahusay na tagapagkaloob para sa aking pamilya. Ngunit hindi ako makakuha ng trabaho upang makakuha ng sapat para sa mga hubad na pangangailangan sa buhay. Ako ay sumisigaw sa iyo para sa iyong tulong at biyaya sa sitwasyong ito. Patawarin mo ako kung ako'y naghahangad na gumawa ng mga bagay na aking sariling kalakasan. Ngunit si Ama ay naparito ako sa iyo sa aking kawalan ng kakayahan at manalangin sa iyo ay maawa at maawa ka. Iyong ibibigay sa akin ang trabaho na aking kailangan ng labis. Inilalagay ko ang aking tiwala sa iyo lamang para sa iyo lamang ang makakatulong sa akin. Ipinagdarasal ko na sa iyong maawaing kabaitan, ibibigay mo ang trabahong lubhang kailangan ko. Sa iyo ang lahat ng papuri at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen.